Hi people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. And today guys, i-share ko sa inyo yung bago nating nagawa dito sa garden. And ayan, marami tayo guys mga propagation dito. Kanina ay nanguha ko ng cuttings ng ating Mendoza. Ayan. Ayan siya guys. So dyan ko muna siya nilagay kasi wala na talaga akong paglalagyan. Tapos yung ating Fat Beauty, nilagay ko dyan. Pansamantala lang naman guys. So, gumawa ulit ako guys ng bagong propagation ng Mendoza kasi yung Mendoza ko nga ay napakaganda. Yung mga cuttings ko dito guys before. Ayan siya. Ayan. So, ginawa ko tong na to guys, propagation na to nung bagong lipat tayo dito sa bago nating greenhouse. So, ilang months na rin guys nung lumipat tayo dito sa bago na greenhouse na to. So, ayan no yung progress ng ating mga propagation na Mendoza. Ayan. So, makulimlim pa rin ngayon guys and wala pa rin sunlight. Ayan. Kahapon, nagkaroon naman ng sunlight konti pero umulan din kahapon guys. Ayan. And then, kumulimlim na yun maghapon. So, wala din. Hindi rin sila nainitan dito guys. Konting konting minuto lang sila na na inita ng konti, as in konti lang talaga kasi lang naman yung sunlight na lumabas kahapon. Hina lang din talaga guys. So, ayan, naglinis na rin pala ako guys. Ayan, kung mapapansin nyo, malinis na yung natin dito daanan kasi nakapagwalis ako kahapon kasi tinanggal ko nga yung mga snail na dinurog ko. Ayan, ito guys, pinaulanan ko pero tingnan nyo yung nangyari, na fungus nung pinaulanan ko. Pero nadiligan ko na yan ng tango. Kasi kahapon din ay nakapag-check ako ng ating mga succulents dito and yung Murasaki and Peach Snow ko kasi guys mayroong mga dot na naitim. Tapos yung ating lavender scallops ay marami siyang mga itim-itim. So, tinamaan sila guys ng fungus sa panahon natin dito na ulan ng ulan. Grabe. Tas biglang uminit last day na as in sobrang lakas. Kaya biglang talaga tama yung fungus sa kanila. And ayan, ito yung mga inaprot ko ng mga succulents from this pot. Ayan, yung lagyan natin ng mga propagation ng ating mga purple delights. And ayan na sila guys, naitanim ko na. Ayan. Dito ko sila guys nilagay. Tinanggal ko yung mga nakhang ko dito kasi hindi sila mainitan kapag mayroong ganon. So, tinanggal ko na lang. Dahil pakalat-kalat nga yung mga black pots natin na maliliit. And minsan na ko sila guys, nasisipa ako kasi syempre kapag dumadaan tayo masikip, minsan nasasagi talaga ng paa ko. So, ginawa ko, nag-isip ako ng pwedeng mapaglagyan sa kanila. Yung sama-sama sila guys para hindi na sila magagalaw. Kasi kapag nagagalaw sila, natutumba. So, naapektuhan din guys yung kanilang pag-grow. Ayan. So, eto, hindi ko pa nalagyan ng mga toppings. So, hindi ko na siguro yan muna lalagyan ng mga toppings guys kasi kapag nakabili ako ng white pots at okay na sila dyan, iriripat ko pa rin yan sila guys sa white pot. Ayan. Pansamantala lang naman sila guys sa ganyan kasi ngayon wala tayong white pots pa, hindi pa ako bumibili. Ayan. So, ito yung itsura ng ating mga succulents ngayon kahit na palaging makulimlim dito at umuulan guys, may kulay pa rin naman sila guys. Ayan, kagaya nito si Lolita. Ang ganda guys ng rosette niya Ayan. Pero nakikita ko meron siyang dot-dot na itim na konti Ayan, ito yung isa niyan guys Kasi yun yung unang nabili ko kay Ma'am Connie, tas ito yung pangalawa. And ang laki niya guys tingnan nyo, mas lumaki siya ngayon kasi ito bagong growth na to sa atin. Ito yung dati niyang mga leaves. Ayan, di ba ang ganda? Kung kung pwede pa tayong maka-order niyan kay Ma'am Connie, gusto ko pa rin mag-order ng ganito kasi ang ganda niya guys. Ayan, kaso lang sa ngayon hindi pa tayo guys makabili ng succulents, so saka na lang. Kasi ayoko ng guys, delay ang shipping kasi mahirap na kasi yung mga succulents na dumadating sa atin hindi na talaga maganda yung lagay minsan.
So, mas maigi na mag-stop na muna tayo sa pagbili ng succulents. And wala din kasi ako guys mapapakuha ng succulents ko na mamamain ko kasi wala yung papa ko dito. So, nakabakasyon sila. So, ayun. Kaya naman ngayon, stop muna sa pagbili. And kaya naman naisip ko na lang na mag-propagate na lang lagi. Kasi, alam niyo yun guys, parang hindi kumpleto yung araw ko na wala akong nagagawa. So, kailangan meron akong nagagawa. Yan, para maging productive yung araw ko. So, yun. Yun yung naiisip ko. Kaya naiisip ko na lang na mag-propagate. Ayan, kaya anuhan ko talaga itong mga succulents natin dito, guys. Yan, tingnan yung mga purple delights natin, no. Kalbo-kalbo na. Ayan. Pero okay na okay yan, guys. Kasi ngayon ay malamig. So, marami sila magbigay ng babies. And bilis din sila, guys, lumaki. Ayan sila. O, diba? Ito nga, oh, malalaki na talaga siya, oh. Ayan, oh, lumalaki na rin yung mga babies ng pinagkatan natin, 'di ba? So ito flower stalk lang 'to, tapos pinugot ko, tapos ayan, oh, malaki na yung baby niya. Ito din, oh, meron na rin guys, oh. O, 'di ba? So hindi tayo manghinayang magpugot, guys, kasi very din sila, guys, rewarding din kapag nakita na natin yung maraming babies na binibigay nila. Though kahit minsan kunti lang sila magbigay ng babies, pero okay lang 'yun, guys. At least nakapag-try tayo mag-propagate, diba? Kasi yung kinat natin dito, mabubuhay naman natin yun eh. So, dahil kinat natin siya, nagkaroon siya ng new baby. So, meron tayong isang head ulit, diba? So, yun. And, malay nyo, diba? Sa pagkat nyo, bigyan kayo ng 3 or 4 or di natin alam, diba? So, mas, talaga guys, mas maganda talaga mag-cuttings. Yun talaga yung napakabilis na way para makapag-propagate tayo at magkapagparami tayo ng mga succulents. Ayan. Bukod doon, pwede din tayo mag-cuttings. Ayan. So, yan yung mga purple delights natin, guys. Wala pa akong nakikitang mga sa kanila, pimples, pero ayan, kasi ilang araw pa lang din naman, guys. Wala pang ang linggo. And dinilig ko yan sila kahapon. Ayan, dinilig ko yan sila kahapon, guys. Okay lang naman kasi tuyo naman na yung sugat nila, guys. Kaya hindi naman yan sila, guys, mapapano. And mabait si Purple Delight, guys. Kahit na minsan nagkakat nga ako sa kanya ng basa, yung kanilang soil mix, ay hindi naman sila napapano. Pero hindi ko yun, guys, ma-recommend sa inyo. Kasi syempre, di ba, magkakaiba tayo ng location. So, pwedeng nag-work sa akin sa inyo, pwedeng mabulok. Kasi syempre, sa inyo, kung yung location nyo hindi masyado silang naiinitan, mahirap talaga yung ganun, guys. Mabilis talaga sila mabulok kapag ganun. So, nagiging weak yung ating mga succulents kapag kulang sa sunlight. And kapag naman talaga yung sunlight nila, guys, enough yung sunlight na natatanggap nila, talagang nagiging strong din sila. Yung sunlight talaga yung pinaka-importante sa lahat. At syempre yung hangin, guys. So, dito naman kasi guys, mahangin dito sa amin. And kapag uminit naman talaga dito, ay naiinitan sila ng sobra. Pwede nga lang, guys, wag maglagay ng net. Kaso lang, hindi pwedeng walang net kasi pwede silang masunburn, lalo na pagdating ng summer. So, ayun. And, mas prepare ko rin, guys, na may net sila kasi kahit na ganyan kanipis yung net nila, guys. Kasi hindi gaanong nasusobrahan sa sunlight yung succulents natin. So, parang tama lang yung sunlight na nare-receive nila. Hindi yung sobra-sobra. Kasi kapag sobra-sobra naman, guys, naninilaw na yung dahon ng ating mga succulents. So, nawawala talaga yung color nila. Ayan. So, ito yung mga may guys, may mga fungus. Ayan, Ayan, nagkaroon sila ng mga dot-dot. Kaya naman kahapon ay diniligan ko sila ng tango. And then, after ko silang madiligan ng tango, guys, ay inispray ko para ma-wash yung kanilang ayan, kaya basa sila, guys. Para ma-wash yung stain ng tango dyan, guys. So, para kapag uminit, hindi sila, guys, ma-sunburn kasi mainit din yun sa kanilang leaves. So, yun yung ginagawa ko sa kanila. After kong dilig ng tango, iwawash ko sila, guys, ng malinis na water. Ayan. Ayan, may kumain nga dito sa rosette nito, Hindi ako nakapunta dito, guys, kagabi. So, hindi ko na-check kung mayroong snail. So, sana naman walang snail kagabi. Ayan, mayroon silang mga dot-dot, guys. Ayan, Ito. Ayan, diba? Nagkaroon sila ng mga dot-dot,
So, okay na rin yan. Cure na rin yan guys. Kasi nakapagdilig na tayo ng tango. So, ayan. Sobrang laki na guys nung ating mga Bianca. Sino pa ba to? Si Labamba and then si Mini Sing Yu. Ayan o. Tingnan nyo guys yung layer ng kanilang leaves. Ayan. Makikita nyo talaga yung difference niya before kaysa ngayon. Kasi dati kung nanonood kayo lagi ng vlog ko guys, hindi pa to ganito talaga kalalaki. Ayan, kasi kinuhanan ko pa nga yan guys ng leaves. Pero ngayon tingnan nyo. Kinuhanan ko yan ng leaves before, lumiit yan sila kasi nga nagsisiksikan na sila. So, ngayon, lalo silang nagsiksikan kasi lumaki na yung mga ganito. Nung tinanggalan ko sila guys ng leaves, lalong lumaki. Ayan ano na nga itong na to guys. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Nanghinayang naman ako guys, tanggalan ulit sila ng leaves. Kasi ang ganda ng nila mukha. So, hayaan ko na lang siguro. Ayan. Ito yung iba guys, nasagi ko yung dito banda kaya nawala yung leaves. So, inikot ko siya ulit. Ayan, tingnan nyo yung tips niya. Dahil yan guys sa lamig. Ayan. Yung mga leaves na yan guys, ay galing yan sa kanila kasi hindi pantay yung leaves nila. So, tinanggal ko na lang yung ilalim para ma-propagate natin at para dumami sila dyan guys. O, diba? So, pasensya na guys sa voice ko. Medyo paus ako ngayon dahil sinisipon tayo. Ayan. So, ito pala, gusto kong i-flex yung aking variegated purple delight sa atoll pot. Ayan. So, ito yan siya. Sis Jamaica. Ayan. Ito. So, medyo nakaka-recover na siya ngayon. Ayan. Ito kasi new growth na to niya sa atin kasi napapayatan ako sa kanya guys. Kasi yung galing kay Amore kasi dito guys, ang taba niya as in. Sobrang taba kasi nito guys. Ayan o. Tingnan nyo yung VAR. Ang taba talaga ng leaves niya. Sa personal, makikita nyo talaga yung taba ng leaves ng Purple Delight na to guys. Ito kasi medyo napapayatan ako, lalo na sa hibla ng mga leaves niya guys. Yun kasi malaki yung hibla ng leaves niya, tas chubby siya. Ito, maliit na manipis. So, kaya napapayatan talaga ako sa kanya. So, sana, kapag talagang fully recovered na talaga siya sa atin guys, gumanda siya at lumaki. And next year siguro guys, plano ko siyang i-cut. Next year na, siguro mga bare months ulit. Ayan, para maparami natin at mapropagate natin yan guys. So, ayan. Tingnan nyo guys yung super balm ko. Ang ganda na ng lugar niya. Ayan o. Diba? Akala ko dati ito guys, slight bar lang. Pero, tingnan nyo. Gumaganda yung var niya. And, ang ganda ng var nang binigay sa akin ng baby Ito. Yung isa full bar Pero siya, ang ganda. So, sana naman huwag silang makain ng ng snail. Ayan. Yung var natin dito, guys. Kumakapit na to, guys. Ayan. So, yun na lang muna sa ngayon, guys, yung ma-share ko sa inyo. Ito nga, ang daming babies na binibigay sa akin, guys. So, si Super Balm. So, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching, and see you on my next vlog. Merry Christmas and a Happy New Year guys. Bye bye.